May bato! We're here and we're dying. God knows we're dying. Pader talaga, pader. Normal pa ba ito? So paano nga ba nag-start itong Mount Apo journey ko? Nag-start to nung in-invite ako ng kaibigan ko, si James. Niyaya niya ako parang around this year, month ng August. So parang 3 to 4 months ago ata. Nung una hindi ko pinapansin yung yaya niya na yun kasi Mount Apo, the highest mountain, the highest peak ng Pilipinas. So hindi ko siya pinapansin that time. Tsaka nung niyaya niya ako that time, I was 82 kilos. Imagine niyo, ganoon ako kabigat nung time na niyaya niya ako mag Mount Apo. Ang ideal weight ko is dapat 67 lang sa height ko And nung time na niyaya niya ako umakyat ng Mount Apo, I was 82 kilos. Ganoon ako kabigat. Kaya sabi ko, hindi pwede. Hindi ko kakayanin akyatin niya ng ganyan at hindi ako physically fit. Hindi ko maaakyat yung Mount Apo na yan. Yun, dahil paulit-ulit niyang yaya sa akin yan, tsaka sabi naman niya daw i-sponsoran niya yung ibang part nun. Kaya sabi ko sige, pumayag ako. Kaya ang ginawa namin, nag-exercise talaga kami. So nagpababa ako ng timbang, nagpababa rin siya ng timbang. So from 82 bago ata kami mag-hike, nag 71 na lang ako, which is overweight pa din doon sa ideal weight ko na 67. Pero at least 'di ba, nababaan ko yung timbang ko. So from Manila, yan, we flew to Davao. No, doon kasi yung meet up place, doon kami pipick upin ng organizer namin na si Lakaw ni Pao. Itong suot kong t-shirt ngayon, yan. Shout out to Lakaw ni Pao. Alas 5 ata kami umalis ng Terminal 3 at we landed sa Davao ng mga alas 7. 1 hour mahigit lang naman yung travel time. Lamig dito sa Davao pagbaba mo ng airport Parang siyang Tagaytay. Davao na kami. Guys, Davao. Welcome to Davao. Batiin mo naman sila ng mga salta rito. Maayong adlaw sa imong tanan. Maayong adlaw. Dating namin ng airport, namin bag. Pumili lang kami doon sa may antayan ng taxi and then dumiretso na kami doon sa hotel namin sa may Casa Leticia. Thank you, thank you. Thank you kayo. Tabay. Okay, ingat. Bawi vlog. Binaba lang namin yung gamit namin and then we go to Rojas City doon sa sikat na night market. After namin kumain, malapit lang naman yung hotel namin, bumalik na kami ng hotel. Pahinga na kami kasi maaga ang call time namin bukas alas 4 ng madaling araw. Good morning. Time check. 3:18. At 4 AM yung call time namin dyan sa may Chowking, sa may baba. So, let's go! Dito lang sa likod ng hotel natin yung pagpipick upan sa atin. Kita-kita na kami dito sa Chowking. And sabi ni ma'am, dahil wala nang space dun sa van, dun ako sumakay sa kanyang juke. So, special treatment tayo ngayon. Sabi niya mga 2 hours, mahigit yung travel time papunta roon sa may Kapatagan, sa may kung saan dun yung jump off, mag-i-start yung hike paakyat ng Mount Apo. Hanggang sa nakarating kami dito sa may Kapatagan, sa may Santa Cruz. I forgot kung ano yung pangalan ng barangay na yun. So dun kami nag breakfast. Tapos tayo. Dito tayo sa may Kapatagan. Ayan, mga kasama nating hikers. Marami-rami. Mga kung may sticker na sana tayo, kaso wala tayong sticker. Next time.
Tapos doon na rin kami nagbaon ng pack lunch. In-advise kami na after nyo mag-breakfast dyan, magdala na rin kayo ng pack lunch nyo. After namin mag-almusal, dumiretso na yung aming van papunta ron sa pinaka-start, yung pinaka-jump off talaga. Dito na tayo sa jump off point. Inorient lang kami dun saglit, and then yun na, nag-start na kaming umakyat dun sa may unang stopover namin. If I will not forget, parang sa Kulan, dun kami unang pupunta para doon talaga magkaroon ng orientation. Ito talaga, ascent na talaga, boss. Ascent na rito. Ito medyo mabato-bato. Ayan sila. Doon sa baba, ang dami nila. Sa taas. So yung first part pa lang, I mean, yung pinakauna talaga papunta ron sa may campsite number 1, yung una namin tutuluyan. Puro ascent na. Ayun o, tingala talaga. 50%, 40% gradient. Ganun. Dito na tayo sa dito na magbe-briefing sa area na to. Naalala ko tong lugar na to eh. Antayin natin iba natin mga kasama. Layo pa nila eh. Nung nakarating na tayo dito sa Kulan, inorient lang tayo na mabilis. Sinabi lang yung mga dapat sabihin sa pag-akyat sa Mount Apo, and then after that, yan na, nag-start na yung ating trek papunta doon sa may first campsite, doon sa may Camp Tinakaran. Stop over tayo, boss. Yes. Nantay pa natin iba. Iba sa baba pa. Hindi ko alam kung ilang kilometers pa sa campsite. Pero puro ascent na to. Ito yung porter namin. Boss, balita. Yes. Kaya. Hindi kailangan ng training dito. Kailangan ng training. Akala ko di kailangan ng trading eh. Hindi kailangan ng training. Basic training. Technical eh. Oo, pre. Technical siya. Hindi lang siya basta lakad, kailangan ng upper body strength. Yes. Lalo sa boulders pa. Oo. Kaya kailangan yun. Nakapag-build ka ng muscle, endurance. Expand your lungs. Let's go. Takboy natin to. Big Rock. Dito na tayo sa Big Rock. Ito kaya pala Big Rock. 6.4 km bago dun sa may Mount Apo Summit. Welcome sa Big Rock. Grabe yung ascent. Nung nakarating na kami sa may first campsite namin, nauna kasi kami sa porter namin, kaya hinanapan lang kami ng spot ni Kuya Noli, kung hindi ako nagkakamali. So doon kami sa medyo usog. At last, dito na tayo sa may campsite. Dami rin naka-ano dito. Dami naka-pitch, naka-tent pitch. Doon tayo, saan dati yung guide natin. Pero dito tayo sa may campsite. 133. Nasa itinerary is 3. Pero 133. 134 dito tayo sa may campsite. Gaantay kami sa porter namin. Yun, kinain na namin yung pack lunch namin doon sa may campsite na yun. Hanggang sa dumating na yung porter namin at nai-set up na namin yung tent doon sa may campsite. Dito na kami. At naantay na lang namin yung porter namin. Kasi nasa kanya yung tent. Pero nakahanap na kami ng spot to. Medyo patag. Lamig na. Nakapagpahinga na tayo ng matagal. Kaya medyo nag-drop na yung temperature ng body natin. Si James dyan tulog pa. After namin i-set up yung tent, umidlip lang kami saglit. Tapos yun na,
Ngayon, malamig na. At mamaya na rin lang talaga mamaya ko lang itutuloy yung tulog. Para dire-diretso tayo. Kasi yung itinerary is lights off ng alas 8 ng gabi. Tapos gising bukas ang madaling araw ng 12 or 1 a.m. Ganong kaaga. Katabi namin mga tent. Yan sila. Tapos dun, medyo malayo na kami. Special thanks nga pala sa Lakaw ni Pao. Saan ka naman makakakita na nagbubundok kayo pero buffet ang kinakain nyo, di ba? Kaya kudos to Lakaw ni Pao. Aku din Davao. sir. Day 2. No, sa boss. It's 1:04 at nagliligpit na tayo ng tent. Mga max daw. Mga alas 2. Ano na tayo? Larga na ulit. Papuntang Boulders. Ano yung main event dito? Boulders, Crater, hanggang summit na to. Ngayong gabi. So, day 2. Naalala ko yung sinabi ni ma'am nung papunta pa lang kami sa may jump. Sabi niya, magtipid kayo sa day 1. Kasi sa day 2 daw, dyan na talaga yung bakbakan. So, day 2, gumising kami ng mga 12:30, mga 1 a.m. Kasi sa itinerary, ang start ng trek is mga bago mag 2 a.m. Mag-i-start na kami ng trek papunta dun sa Boulders. Hindi ko makakalimutan yung sinabi niya na mag-reserve kayo ng energy para sa day 2. Kasi ang nangyari sa day 2, dito na talaga yung bakbakan. Dito na talaga yung matitinding mga courses na, di ba, normally pag nag-hike tayo, talagang minsan yung ibang bundok na inaakit natin, lakad lang, trekking lang. Pero dito sa day 2, buong katawan gagamitin mo. Upper body, lower body, mentally, yan, lahat gagamitin mo sa day 2. Aga-aga hingal. Aga-aga hingal. So yan, madilim pa lang, nag-move na kami. Sa first part ng hike namin ng day 2, ano siya, para siyang rolling hills, pataas, pababa, pataas, pababa, puro ganun. Diba, bababain mo matarek, tapos aakitin namin matarek. Tapos marami siyang part na na sumusuot-suot ka sa masisikip na mga trunk ng puno. Talagang pagkakasyahin mo yung sarili mo. So dahil malalaki yung bag natin, minsan sumasabit yung mga bag natin doon sa maliliit na part na yun, ang portion na yun na kailangan mong sumiksik. Kaya medyo mahirap din. Parang may masikip ng daan eh. Kaya siguro nagchuchok. Hanggang sa, yun na nga, nakarating na tayo doon sa Boulders Face. So parang mga around 4 to 5 kilometers ata from Boulders hanggang doon sa summit. Pero matindi dyan, yan na yung start ng bakbakan talaga. Sa Boulders, sobrang ganda dyan guys. Kumbaga, sabi ko nga sa video ko, bonus na lang yung summit. Pero parang ang pinakamaganda talagang part dun sa course ng pag-akyat ng Mount Apo is the Boulders. Yan talaga. Sobrang ganda dyan sa Boulders na yan. Time check is 4:31. Kalabas pa lang yung sunrise, ayan. Pero hindi siya kita dito. Sobrang lamig na rito sa part na to. Mataas na kasi. Almost summit na yung elevation niya. Pasikat na yung araw pero time check 4:44. Pasikat pa lang. Mga 5:30 siguro, mga 6 maliwanag na. Kaso baka nasa crater na kami or near summit na kami. Alam, may liwanag na. Uy! Pogi mo na dito ba sabi ah? Ayos, man. Ayan na. Marami nang nakaakyat doon at marami pa rin nasa baba. So, see that?
background. Sa itinerary, maaga kami. Kumbaga, mabilis kami doon sa proposed itinerary. Kasi normally nakikita akong hike dito sa Boulders Park. Ayan. Dito, ano na to? Maliwanag na dito. Naantay namin yung sunrise para sana kahit papano. Hindi mahangin, so makapagpalipad tayo. Tingnan natin umangat pa ng konti. Boss, balita. Okay lang. Good. This is what you pay for. Yeah. The most difficult mountain na iakyat ko. Man, like, gusto ko nang humiga sa kama ko, pre. Ako din eh. Pero walang tatalo sa view na to? Wala, boss. Look at that, man. Ano na tayo? Nagtatlong patong na tayo. Kasi kanina naka-t-shirt lang ako. Ang galing! Naka-t-shirt. Sila yung iba. Nag-i-start ng umakyat. Doon sa area na yan, amoy ano siya, amoy pulbura. Maaamoy mo yung pulbura niya, tapos para siyang amoy bulok na itlog yung amoy niya. So may time din, may part din doon sa boulders na mainit yung paligid mo. Mainit yung bato. Pero that time guys, malamig doon ha. Parang nasa below 10 degrees lang yan eh, kasi nagmo-monitor kami ng weather, ng temperature sa Mount Apo. Naglalaro lagi sa 6 degrees, 7 degrees, lalo pag gabi, lalo pag madaling araw. Eh madaling araw yung time na yun, so gano'n siya kalamig. So parang okay na din na nararanasan namin yung init ng bato para panlaban lang din dun sa lamig na yun, dun sa may boulders. Kumbaga, yung sa amin, bonus na lang, sir, no? Yes, boss. Huwag mong palalampasin tong mga shot dito sa boulders. Kasi the best dito. Woo! Yung araw. Ito pa lang yung club saan. Crater din. Pag narating na namin yung crater, yun na yung pa-summit. Grabe yung taas natin, no? Sumuusok-usok pa yun, no? Kita mo yan, boy. Sulpur, boss. Sulpur. Ang taas na nung iba, oh. Ay, sila. Taas pa to, guys. What boulders. Taas pa niya, no? Grabe. Taas pa niyan. Parang Tagaytay pa yan. Talisay to Tagaytay, ganun. Grabe itong boulders, guys. Grabe ito. Sobra na to.
Meron pa, wala pa kami dun sa mismo ano, yung steep, yung tinatawag ng 87% yung gradient. 87. 3% na lang pader na eh. Bato! May bato! Ok! May sinasabi ko sa'yo, nakatakot yung tumpok na yun eh. Paano kung malaki? Delikado guys, may mga rumurolling na bato. Sabi, after ng inahon namin ha, parang walang katapusan, may sumalubong ulit dito na pader. Ano ba yan? Ano ba yan? Check natin dun sa Strava map. Itong kinalalagyan natin ngayon. Ito. Saan na tayo? Magto 2,800 meters elevation na to. Eh ang Apo yung peak 2,900, diba? Konti na lang to. And in that part guys, malapit na tayo dun sa sinasabi nilang yung 87% yung gradient, which is talagang literal na pader yung aakyatin natin. Paakyat yun ng crater, and then after ng crater, yun na, papunta na ng summit yun. Grabe guys, sea of clouds, pero ito yung aakyatin namin. So mas maganda yung view dun. Pero dito pa lang, grabe ka Mount Apo. Napakaganda mo pero napakalupit mo, ang hirap mo. So yan na, inaakit na namin tong tinatawag nilang 87%. Kita nyo naman sa video, talagang sobrang tarik dyan sa part na yan. Pero worth it yung view sa area na yan. Grabe. Pader. Yeah. Konti na lang. Kaso pader tong inaakit natin eh. Tapos nagbablog ka pa, ang hirap lalo. At yun, mga ilang minuto lang, narating na natin tong crater. Nagpahinga lang tayo saglit dyan, nagpalipad ako saglit ng drone. At after nun, dumiretso na rin kami. Paakyat na doon sa may summit ng Digos Peak. Ayun yung summit to doon. Enjoyin muna natin yung Sea of Clouds dito. Ganda oh. Taas na natin. Grabe. Anak pa si mama. Anak pa si mama ba? Let's go. We're going up summit now. We're going up summit now. Let's go up summit. Oh, this is the crater. Mas maganda siyang tingnan dito. Ayan o. Kita ba? Oh. Crater. Oh, ganda, di ba? Ayan pinanggalingan natin. Nearing summit. Hello! Diba, pagdating natin sa crater, nagpahinga lang tayo saglit kasi after nun, yun na yung konting hakbang na lang na matarik. Yun na yung Mount Apo Summit. Bago dito sa may summit, pinaiwan yung bag. Lapit tayo sa summit. Alam niyo kung gaano tayo kalapit? Yan na lang.
Let's go. Oh my God. This is it. Yan na. The most brutal event happened in my life. The most torture. Yan na. Welcome to Mount Apo Summit. Let's go, we did it, man! Sulit ang lahat ng pagod, lahat ng hirap, once na marating mo na yung summit. Grabe yung ganda ng Sea of Clouds. Akala ko nga, sa internet ko na lang siya makikita eh. Matatapakan din pala siya. Maaakyat at mararating ko rin pala ang lugar na ito. Grabe ka, Mount Apo. Isang pagsaludo sa lahat ng umaakyat dito. Mount Apo, nire-rate nila yan as 7 out of 9. Ako nire-rate ko siya as 8 out of 9. Siguro yung 9 out of 9 i-reserve ko na lang yun sa Mount Everest. Pero kung first time mong mag-hike, Mount Apo, agad yung gusto mong akyatin, wag na muna. Unless built different ka, yung talagang super fit ka, talagang malakas yung katawan mo. Super hirap, Mount Apo, pero super worth it. Overall, mahirap siya, but still worth it. Talagang pag tinanong ka ano yung bundok na naakyat mo, sabihin mo Mount Apo, tapos ang usapan. Sa mga naghahanap ng org, no, na talagang maganda, huwag na kayong magdalawang isip na kontakin sila Kaw ni Pao. The best sila. Sabi ko nga sa inyo eh, aakyat ka lang ng bundok pero may buffet pa. Hindi ka nila pababayaan. Their tour guides, sobrang caring. Yung kanilang mga porters, di ba? Maintindihin tong org na to, talagang the best sila. So kung naghahanap kayo ng mga organizer na maakyat ng Mount Apo, look for Lakaw ni Pao. So yun, hanggang sa mga susunod nating paglalakbay, mapa motor, mapa bike, mapa bundok. Salamat sa mga nanonood, salamat sa inyong mga nagsusubscribe, nagko-comment, nagla-like. Kung bago kayo sa channel natin, no, please do like, comment, and subscribe. Hanggang sa mga susunod nating biyahe, this is Lakbay ni Eli. God bless sa ating lahat.